I sold my innocence to a demon. Chapter 27, Legally Under His Possession. Unti-unti nang gumaganda ang pakiramdam ko lalo na kaninang umaga. Gumising ako kasi nang wala na si Xavier. Gumising ako na mayroong desisyon sa kanyang alok. Masama ang sumang-ayon sa demonyong yun, ngunit mas masama ang pabayaan ko sina mamang at tatang na naghihirap at mamamatay. I have my way to save them at kung ang kapalit ay buhay ko, buong puso ko iyong tatanggapin, mailigtas lamang sila. Malungkot kong tinitigan ang family picture namin na nakasabit dito sa pader. Happiness requires sacrifices. Malungkot akong napangiti nang makita kung gaano ko kasagad ang ngiti namin sa mga litrato. Hindi ko pa naman alam kung ano ang balak sa akin ni Xavier. Maaring masama yun o kaya ay labag sa loob ko, pero matapos kong makasama yung lalaki na yon kagabi, kahit papaano ay napanatag akong wala siyang gagawing masama sa akin. I trust him. Akmang hahaplusin ko na ang litrato nang marinig ko ang munting tunog na nanggagaling sa gate nitong apartment. Haya na yata yung abogado ni Xavier, yung sinabi niyang mag-aasikaso ng kasunduan namin. Abogadong iyon? Inayos ko muna ang suot kong damit upang maging presentable habang lumalakad ako palapit sa gate upang pagbuksan ang abogado. Nararamdaman ko ang pagkabog at pagwawala ng puso ko. Bakit ganito yung pakiramdam? Hindi naman siguro sign it na mali ang magiging desisyon ko. Napatigil ako sa paglalakad ng ilang hakbang na lamang ang aking layo sa gate. Once I sign these papers, I am officially under his possession. I gulped and my handa began to tremble. Ayaw man ng utak ko at ng puso ay nagawa kong igalaw ang aking mga paa upang magpatuloy sa paglalakad. I opened the gate and pilit na nginitian ang lalaki sa tingin ko ay abogado ni Xavier. Matangkad ang lalaki, naka-gray suit at maputla na tila ba hindi pa ito nasisingawan ng araw. He looks so young pero pakiramdam ko ay napakatanda na nitong mag-isip. Hala, nagiging judgmental yata ako. Hihihi. Hello. Bati ko sa lalaki na tinaasan ko pa ng kilay. Nakakamangha ang kulay asul ng mga mata ni Kuya, tapos itim na itim pa yung buhok niyang ayos na ayos. Yung totoo, ilang oras niyang inayos yung buhok niyang walang kahit isang nakatingahas. Good morning, Miss Hernandez. I'm here for some business. Seryosong wika ng lalaki bago pa simpleng ipinakita sa akin ang dala-dala niyang case. Oo, okay, heto na ang pipirmahan ko. Hindi na ako pwedeng umatras. Sinulyapan ko na ang paligid at hindi na maiwasang kabahan nang makita ang tatlong maskuladong lalaki na kasama nitong abogado. Nakaparada sa tabi ang isang kulay itim at kumikintab na kotseng tila inaakit ang mga mata ng mga carnapper. Mayayaman talaga sila kahit na tauhan lang ni Xavier. Puno ang takot kong tinitigan ang abogado, ngunit hindi nagbabago ang emosyon na nakaplaster sa kanyang mukha. I am Attorney Damon Rivera Cruz, private lawyer. Pagpapakilala ng lalaki. Dapat siguro akong makikipag-shake hands at magpapakilala din, di ba? Kinakabahan kong inilahad ang aking palad at binigyan siya ng isang alanganing ngiti. I am Apple Melcheri Hernandez. Pinilit kong pasiglahin ang boses ko, umaasa na sisigla din ang paligid, ngunit mas lalo lamang bumigat ang lahat. Mas lalo lamang akong kinabahan at yung bigat na nararamdaman ko kanina, dumoble pa iyon. Ano bang nangyayari sa akin? Dapat nga ay masanay ako kasi 'di ba maililigtas ko ang buhay nila mamang. Mas lalo kong ibinukas ang gate at gamit ang natitira kong lakas ng loob at ay minustrahan ko silang pumasok. Sige na, pumasok na kayo. Nanginginig ang boses kong wika na ikinatango ni attorney. Pumasok siya at naunang nagtungo sa loob ng bahay. Ang nakakapagtaka lang ay hindi pumasok lahat ng kasama niyang bodyguard dahil dalawa lang yung pumasok. I will explain the content of the contract, but I assure you that this is the only about your deal with my client.
pagsasalita ni Attorney Demon at makaupo na siya sa matigas kong sofa. Upang hindi naman makakahiya ay dinalhan ko pa sila ng mga bodyguard niya ng juice at biskit na tig-isa. Ganito kasi kami magpa-merienda tuwing may bisita. Halata si mukha ni Attorney Dimo na namangha siya sa dinala kong merienda, ngunit alam kong mas halata sa mukha ko na takot na ako. Sunod-sunod akong napalunok at napakagat sa labi habang pinakikinggan ang sinasabi ng batang abogado, lalo ay tungkol sa kontrata. Ang mga napag-usapan namin ni Xavier at ang mga gusto niya. May mga bawal at pwedeng gawin. Okay na sana. Papayagan na sana ako kung hindi ko na lamang narinig yung sunod na sinabi ni Attorney Demon. As the sign of my client's position, you, Miss Hernandez, will wear the Cruz Old Heirloom. Nagulat ako nang ilabas ni Attorney Demon ang isang kahon na kanyang case. Inilapag ng lalaki ang kahon sa lamesa at nang buksan niya iyon, nanlaki ang mga mata ko at napaawang ang aking nanunuyong labi. This is cross-chain necklace. Ayon sa kliyente ko, ang kwentas na ito ay parte sa kasaysayan ng pamilya nila. Binibigay ito ng mga lalaking krus sa babaeng pagmamay-ari na nila. Mahabang paliwanag ng abogado, ngunit hindi doon nakatuon ang aking pansin. Hindi kasi maalis-alis ang tingin ko sa kumikinang na kwentas. Tila gusto nitong haplusin ko siya. Napakaganda nitong kwentas at ito at nakakaakit ang taglay nitong kinang. Kapansin-pansin rin ang pag-cross nitong pendant na merong konting bakas ng kulay pulang bato. Anong klaseng kwentas ito? Hala, baka mamahalin ito. Ayokong isuot yan kasi baka manakaw lang sa akin. Isasara ko na sana ang box, ngunit napatikhim ang abogadong kaharap ko. If I were you, susunduin ko na lamang si Xavier. Babala ni Damon gamit ang malalim at nakakatakot niyang boses. Nagpatuloy siya sa pagsasalita at pagbasa sa kontrata habang ang mga tingin ko ay nakafocus pa rin sa napakagandang necklace. This is a family heirloom. Karapat-dapat ko bang suotin ang bagay na ito? Now, do you agree o kinakailangan mo pa opinyon ng ibang abogado? Tanong ni Attorney Demon at ilapag niya sa harap ko ang isang ballpen at mga papel na magiging pruwebang pagmamay-ari na ko ni Xavier. Isang malakas na buntong hininga ang aking pinakawalan at kahit labag man sa loob ko na gawin ito, ay wala na akong nagawa kundi ang damputin ang ballpen at muling basahin ang nilalaman ng mga papel na nasa aking harapan. Si Xavier won't hurt me. Hindi siya ganoong klase ng tao. Hindi niya ako sasaktan. Iba yung nakita ko sa iniisip ko. Nag-o-overthink lang siguro ako. Mabilisan kong binasa ang papel at makakakuha na ako ng lakas upang isulat ang aking pangalan at perma. Pigil ang hininga ko, iyong ginawa. Tapos na po, naiiyak kong ipinirma sa abogadong presenting, nakasandal sa sofa habang umiinom ng juice. Then, you're part of his position now. Walang kabuhay-buhay na wika nito na umani ng isang singhap sa akin. Nakapirma na ako at heto, maayos na ang lahat. Ang ibig sabihin lang niyan, nagsimula ang dumagandugundong ang kaba sa aking dibdib habang iniisip ang mga posibleng mangyayari sa akin. Hindi ako sasaktan ni Xavier. Punong-puno ako ng kumpiyansa sa na wala siyang gagawing masama sa akin kasi hindi naman siya bad tulad ng napapanood ko sa mga movies. Hindi siya bad tulad ni Clarice na ni Sir Justin. Alam kong aalagaan ako ni Xavier. Tinaasan ako ng kilay ni Attorney Demon kaya naman napatingin ako sa biskit niyang wala na palang laman. Hihihi, baka gusto pa ni attorney ng biskit. Nag-aalangan akong nginitian ang abogado na ngayon ay halatang napangiti na. Anong problema, attorney? May dumi ba ako sa mukha at hindi niya magawang iiwas ang tingin niya? Mama, may sakit pa rin ako kaya baka napapansin niya yon. Gusto niyo po ba ng biskit? Tanong ko sa lalaki na napangisi muna bago sunod-sunod na napailing. Sunod kong tinapunan ng tingin yung bodyguard niyang nasa kanan. Tulad ng isa ay napakasungit din itong tignan. Parang isa sila doon sa mga guard na sa Clubs of Gods na pinagtatrabahuhan ni Xavier. Hindi kaya empleyado sila doon?
Kayo po, gusto niyo po ng bisket? Napailing si Kuyang Bodyguards habang wala pating emosyon na mababakas sa mga katandaan na niyang mukha. Of, you're really amazing and cute. Pagsasalita ni Attorney Demon habang hawak ang isang baso ng juice. Hala, sinabihan akong cute ni Attorney. Ramdam ko ang pag-iinit ng aking mga pisngi, ngunit mas matimbang doon ang bigat na nararamdaman ko sa aking dibdib. Aayos lang yan, Apple. Tiisin mo lang. Matatapos din ang lahat ng ito. Ginitian ko siya, ngunit ako, kahit na hindi ko na kaya, ay naiiyak na ako. Ngumiti ako dahil umaasa akong hindi ako bibiguin ni Xavier. Umaasa akong hindi isang malalaking kalokohan itong pinasok ko. Good luck, baby girl. Mahinang sabi ni Damon bago niya inayos ang lahat, kontrata at tinabi sa kulay itim niyang case. Nalalamig na ang aking mga kamay at gusto nang umalis ng ngiti ko sa labi nang tumayo si attorney at binigyan ako ng isang nakakakilabot na ngisi. Welcome to hell. Yun na lamang ang sinabi niya bago siya lumakad upang lumabas sa aking tinitirhan kasama ang dalawang bodyguard na saksi kung paano ko pinirmahan ang bagay na magpapapatunay na kay pagmamay-ari na ako ng lalaking nagngangalang Xavier K. Cross. Chapter 28. The Snake Plays the Good. Nang marinig ko ang tunog ng papaalis na sasakyan ni na Attorney Demon, ay dali-dali akong tumakbo papunta sa banyo upang pakawalan ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Shh, Apple, nagkakaroon ka na naman ng mental breakdown. Hindi pwedeng hayaan mo itong problema na ito na lamunin ka. Matatapos din ito. Tinitigan ko ang sarili ko sa salamin at nang makita ko kung gaano kadaming luha ang tumutulo sa aking mata, muli kong naalala yung araw kung saan na-stroke si Mamang. Balik na ako sa mamang ko. Umiiyak kong asik habang pikit matang hinihiling na sana ay musmos na bata na lamang ato. Wala sanang problema. Hindi ko sana ginawa to. Sana puro paglalaro na lang ang nasa isip ko. Mamang, muli kong sigaw at dahil sa sobrang pagkairita at pagkainis, hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Sinuntok ko ang salamin at binuhos doon ang mga hinanakit na matagal ko nang kinikimkim. I can hear my screams. Nararamdaman ko rin ang pangangatal ng aking labi pati na rin ang bigat nitong dinadala ko pero dahil sa sakit unti-unti kong naiibsan. Aha, hindi ko na ba nararamdaman yung problema? Kung sasaktan ko ang sarili ko, nanlaki ang aking mga mata na makita ang pagkabasag ng salamin at ang pagdugo ng aking kamao. Dugo? Bakit ang ganda ng kulay ng dugo? Nahihiwagaan ko itong tinitigan at sa bawat segundong lumilipas, mas lalo lamang itong gumaganda sa aking paningin. Gugusto ko pa ng dugo, ang saya makakita nito. Mas diniinan ko ang pagkakakuyom ko sa kamao ko at nang maramdaman ang paghampas ng aking dahil sa sugat ay mas lalo lamang akong nasayahan. Ang galing! Hindi ko na maramdaman yung sakit tapos ang ganda ng color red. Parang magic ang lahat. Apple, rinig kong tawa ng isang pamilyar at malalim na boses sa aking pangalan. Muli akong natauhan. Hindi dapat ako magkaganito. Umaasa sa akin sina mamang at papang kaya dapat maging matatag ako. Kahit mahihirap, hindi dapat ako magpadala sa kung anong bagay na pwedeng maghila sa akin pababa. Walang kagana-gana kong pinaandar ang gripo at itinapat ang kamao kong dumudugo dahil sa mga sugat kong natamo. Wow, ang tanga ko lang. Wala nga akong pera, pampagamot tapos hito at hinayaan ko pang magkasugat ako. Apple naman, inis kong ininguso ang sarili ko sa salamin. We need to talk, Apple, muling sigaw ng pamilyar na boses. Tika nga, paano yun nakapasok dito sa bahay? Nagmamadali akong lumabas ng banyo at pumunta sa sala, only to find out that Zion is here. Nakasuot ng simpleng white shirt at black pants ang lalaki pero ang gwapo niyang tingnan. Maayos ang buhok niya at nakasuot din siya ng eyeglasses katulad ni Attorney Demon. Mukha tuloy siyang mabait. Paano ka nakapasok dito? Gulat kong tanong sa lalaki na hindi man lang nagulat sa biglaan kong pagsulpot.
Pinaikot pa niya ang mga mata niya. Yung tipo na nagsabi ng nakakatawang bagay yung kaharap niya. Dumaan ako sa pinto, malamang. Malamang dumaan siya sa pinto pero dahil gusto kong pagaanin ang loob ko, ay napagdesisyonan ko na lamang na gawing katatawanan si Sayon. Aalam ko kasi sa sarili kong hindi na maganda ang estado ng aking mental na kasalukuyan, kaya para saan pa ang pagiging nursing student ko kung hindi ko maia-apply sa sarili kong buhay ang mga aral na aking natutunan. Nakakatakot na nga kasi nitong mga nakaraang araw, napapansin kong napapadalas na ang pagkakaroon ko ng mental breakdown. Nasosolusyonan ko ito pero hindi pa rin maganda na naiisipan kong saktan ang sarili ko. Hihihihi, masyado pa yatang mga maaga para mawalan ako. Paano na lang sina mamang tapos yung mga kapatid ko kung natuloy yung plano ko. Malay kong sa bintana ka pala dumaan o kaya naman baka may portal dito sa apartment at doon ka dumaan. Pambabara ko kay Sayon ngunit hindi pa rin napilitan na ang bored na bored niyang ekspresyon sa mukha. Ano nga pala yung ginagawa ng lalaking ito dito? Gusto ba niyang singilin ko na yung panagnanakaw niya sa first kiss ko? Unti-unting sumeryoso ang aking mukha dahil naalala ko na naman kung paano niya ninakaw ang first kiss ko. Sa banyo nangyari yun, imbis na sa parke, sa sinihan o sa isang lugar na romantic. Nakuha ko ang first kiss ko sa banyo. Sinong babae ang matutuwa doon? Siguro ay napansin ni Sayon ang pagdilim ng mukha ko kasi napakunot noo niya at napaatras siya. I'm not here to play with you. Kahit na mukhang kang baliw dyan sa ayos mo, kailangan kitang tulungan. Wika ng lalaki habang umaatras palayo sa akin. Ang galing din ng lalaking ito na pumasok na lang bigla dito sa teritoryo ko. Anong akala nila? Mall itong tinitirhan ko? Nakakahiya naman na umuupa at parang wala ng saysay ang gate at pinto ko. Lumalabas ka na dito, Sayon. Matigas kung utos sa lalaki ngunit hindi man lang namabakasan ng takot ang perpekto nitong mukha. Abat hindi ba ako natatakot? Seriously, Hernandez, alam mo bang mukha kang na-rape sa itsura mo? Kunot ang noo nitong habang pinapasadahan ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Hindi ko tinatanong kung anong itsura ko. Ang pinagtataka ko ay kung saan niya nakuha yung tawag, ang tapang ng hiya niya para tumapak dito sa teritoryo ko. Well, anyway, I'm here to snatch you away from my lovely brother. Tingin mo, sasama ako sa'yo? Napaismid ako nang irapan na naman ako ng lalaki. Hindi porket mas matangkad siya at lamang na siya. Kaya akong tumalo ng mataas at abutin yung tenga niya para mapikot. Sino kung may sabi na hihintayin ko ang sagot mo? Taas ang isang kilay na sabi ni Sayo na napagpatigil sa akin. Anong ibig sabihin ng lalaking to? Napahalukip-kip pa ang loko bago may minostra. Nalaki ang aking mga mata at hindi ako makapaniwala nang pumasok ang isang maskuladong lalaki dala ang isang lubid. Ano? Ano na naman ba ito, Sayon? Sigaw ko sa pangalan ng loko ngunit ginisihan lang niya ako kasabay ang paghakbang niya palapit sa akin, kinatatayuan. Ang lakas ng loob niyang kasi may bodyguard siya tapos ang liit-liit ko pa. At saka wala ako kaalam-alam sa laban na yan. Nakikipagpitikan nga lang ako sa kanto pero never pa akong nanapa kasi lampa nga ako. Sunod-sunod ang ginawa kong paglunok nang makita ko kung paano ayusin ni Kuya yung lubid. Bakit may lubid siya? Natataranta kong tanong kay Sayon na nanatili pa rin sa pwesto niya. Panatili sa makukulit na bata. Simulang sagot ni Sayon na animoy tinanong ko lang siya ng 1+1. Hindi ako bata, singhal na kay Sayon sabay atras ko palayo sa tauhan niyang hinihitak-hatak na ang lubid na hawak. Hindi naman ako bata para itali. Matanda na ako at saka nag-i-18 na ako, pwede ko silang kasuhan sa gagawin nila. Kakasuhan kita kuya, naiiyak kong sigaw sa tauhan ni Sayon pero tinawanan lamang ako ng mga ito.
Ikaw din, gago ka, tukoy ko kay Sayo na nakataas na ngayon ang isang kilay. Ano pa bang kailangan niya at gusto niya ako makasama? May pinag-usapan kami ni Xavier at hindi ko gustong lumabag doon. Aatras pa sana akong muli nang napatigil kaming lahat dahil sa pagtunog ng luma kong cellphone. Sino naman ang tatawag ngayon? Kinuha ko ito muli sa aking bulsa at tinignan ko kung sino ang caller. Si Xavier. Muling kinain ang kaba ng buo kong sistema. Sasagutin ko ba ang pwede ako magsumbong kay Xavier? Ginisihan ko anang masama ang gagong cross bago ko sinagot ang tawag at tinapat sa aking tenga. I already helped your family, your parents, and are already transferred to a leading hospital in your province. I paid everything, even your debts. Natubos ko na rin ang lupa nyo at nabayaran na ang mga gamot na bayarin sa eskwelahan ng kapatid mo. I did my task, it's your turn to do yours. Malamig at walang kabuhay-buhay na wika ni Xavier. Hindi na maiwasang napakunot noo kasi parang hindi ko na kilala itong nasa kabilang linya. Wala na yung Xavier na mapagbiro at sweet o baka naman namamali lang ako kasi diba cellphone ito. Sunod-sunod akong napalunok at saka ko tinapunan ng tingin si Sayon na nakangisi na rin sa akin. Ngisi na tila ba may gusto siyang sabihin at patunayan. So, hindi pa man din nakakapagsalita pero pinatayan na ako ng tawag ni Xavier. Sa ginawa niyang iyon, muli kong naramdaman ang takot at kaba. Now that I already signed the contracts, you will now see how evil he is. That son of a bitch is not an angel. He's a motherfucking demon. Chapter 29. A good reason for kidnapping. He's a motherfucking demon. Walang nagbalak na magsalita o gumawa ng kahit na anong tunog. Gusto ko sanang tumawa kaya lang nakakatakot naman yung tingin ni Sayon. Sobrang seryoso kasi niya, parang isang maling galaw ko lang ay papapilitin na niya ang liig ko. Lumipas ang ilang minuto at nang magsawa ng kaharap ko, kakatitig sa aking mukha ay wala na siyang nagawa kundi ang mapabuntong hininga. Wala ka man lang sasabihin? Nagtataka niyang tanong sa sabay halokip-kip. Oo, may sasabihin niya pala ako sa kanya. Nakadrugs ka ba? Kunot ang noo kong tanong sa lalaking daig pa si mamang kung taasan ako ng kilay. The fuck? Anong klaseng tanong yan? Inis niyang sigaw sa sobrang lakas ng pagkakasigaw niya ay umalingaw-ngaw iyon sa buong sala. Napakibit balikat na lamang ako dahil sa totoo lang, nai-enjoy ko kung gaano kainis si Sayon ngayon. Makabawi man lang ako sa pagnanakaw niya sa first kiss ko at saka tuwing nakikita ko kasi yung bahagyang pag-twitch ng kilay niya dahil sa pagkairita. Gusto kong matawa dahil sa katayuan ng lalaking ito. Pasalamat siya at napagdesisyonan kong kalimutan na lang yung mga kautangan na ginawa niya dito sa apartment ko. Bakit hindi mo ko masagot? Mas lalo lamang kumunot ang noo ni Sayon at nung meron mang usok sa loob ng katawan niya. Baka kanina pa iyon lumabas sa butas ng kanyang ilong. He's gritting his teeth and clenching his fist as if he's ready to punch me. Pero hindi ako nagpakita ng takot dahil mas natatawa pa ako. Ganito talaga siguro pag nang gigigil ka sa taong naiinis mo. Wala kang takot na mararamdaman pag napipikon sila kasi nakakaganti ka na sa mga kagaguhan na pinagagawa nila. Upang mas inisin pa ang kawawang lalaki ay ginusuan ko ito sabay halokip-kip. Susumbong kita sa kuya mo, pananakot kong asik sa lalaking nagpupuyos na sa inis. Napaikot ang mga mata ng lalaki, which I found cute. You're the only person who can speak like this to me. Inis nitong sabi bago may sininya sa isa sa mga kasama niyang lalaki. Hala, totoo bang kukunin niya ako? Kidnapping to. Ipapakulong kita, kinakabahan kong sigaw sa lalaking pero binigyan na lang ako nito ng isang hindi makapaniwalang titig. Paano mo ako ipapakulong? Tanong ni Sayon gamit ang naiinip niyang tono ng pananalita. Tinaasan pa nga ako ng kilay habang nakahalokip-kip pa rin. Hays, kung hindi ko lang ito kilala, baka sabihan kong bakla ito.
Mas masungit pa nga siya sa babae tapos hayan at masyadong makapagtaas ng kilay. Muli akong napaatras habang hindi maalis-alis ang tingin ko sa lalaki. Kahit na gusto niya akong kunin ay hindi ako makaramdam ng takot o kaba man lang. Nakakapagtaka nga eh. Dapat ay tumatakbo na ako ngayon palayo sa kapatid ni Xavier, ngunit mayroon din dito sa loob-loob ko na nagsasabing mas mabuting kay Sayon ako sumama at hindi sa kapatid niya. Paano mo ako ipapakulong, Hapol? Halos pabulong na wika ni Sayon. Hindi ako makapagsalita dahil na-realize ko na kung isusumbong ko sa pulis itong lalaking ito, paniguradong makakawala din siya dahil isa sa mga siyang krus. They're rich and powerful. Marami ang natatakot sa kanila at marami ang gustong maging kakampi sila. Baka nga pagtawanan pa ako ng mga pulis pag sinabi kong gusto akong kidnapin ni Sayon. Napatikim ako at naiinis na sinulyapan ang lalaking kasama ni Sayon. Hindi ako aalis kasi pumirma na ako sa kasunduan namin ni Xavier. Pabulong akong wika na sana ay pumasok sa kokote ni Sayon. Ayokong sumira sa kasunduan kahit na medyo mabait si Xavier. Mamabait naman yung kapatid mo kaya dapat maging mabait din ako. Punong-puno ng kumpiyansa kong sigaw kay Sayo na ngayon ay wala nang ganang nakatitig sa akin. Alam ko na hindi masamang tao si Xavier. Baka may kailangan lang siya sa akin kaya binilin na wala na ako ng kakayahan pang ipagpatuloy ang sasabihin ko ng mapailing si Sayon. You're wrong, he bought you because he wants to make you suffer. Walang mababakas na kahit na anong emosyon sa boses ng binata at tulad ng kanyang boses ay ganoon din kawalang emosyon ang napaka-misteryosong niyang mga mata. Hito na naman at kinakain na naman ako ng kaba at pagtataka ko. Naguguluhan na ako sa kung anong talaga ang tama at mali. Alam mo ba ikaw lang ang nag-iisang babae na binili niya? Tanong muli ni Sayon pero this time talagang nagulat na ako. Hindi ko napigilan ang paglaki ng mga mata ko at ng panginginig ng aking mga kamao. Why? Bakit magagawa ni Xavier ang lahat ng iyon at bakit ako tinutulungan ni Sayon? Bakit ako pinaglalaruan nila ng ganito? Inis kong napasabunot sa aking buhok at kahit naghihina ay dali-dali kong pinilit ang sarili upang makatayo at makalapit kay Sayo na punong-puno ng kumpiyansang nakatayo lamang dito sa harap ng sofa. Nakakainis dahil nakakapanghina ang mga titig niya pero kailangan ko itong salubungin. Gamit ang mga sama ng loob at pagkairita ko sa lalaki ay hinablot ko ang kanyang kwelyo at hinila palapit sa akin. Wala yata kasi siyang balak yumuko upang magkapantay ang mga mukha namin kaya ako na ang gumawa ng paraan. Nakakahiya naman kasi. I gritted my teeth at nginitian siya ng tingin pero ang buwisit na lalaki ay napabugal lang ng hangin na animoy tamad na siya sa topic namin ito. Iilang babae na ba kasi ang niloloko nila? Why? Why would I believe you? Nagdadalawang isip pa talaga ako kung maniniwala ako sa kaniya. But seeing the fear in his eyes while revealing his brother's secret, alam kong may mali na talaga. He pinched the bridge of his nose before moving closer. Mas inilapit ng lalaki ang mukha sa aking mukha. Naamoy ko yung sigarilyo niya at hindi iyon maganda dahil nandidiri talaga ako sa amoy ng sigarilyo kahit na napakamahal pa nito. This is the least I can do. You saved my life and took care of me. Unti-unting nawala ang tensyon sa namuo sa aking nang marinig ang sinabi ni Xavier yung mga salitang yan. Inaalala pa rin pala niya yung araw na tinulungan ko siya. Akala ko kinalimutan na niya iyon. Sunod-sunod akong napalunok at dahil natuwa ako sa sinabi niyang hindi niya nakakalimutan ang ginawa kong pagtulong ay hindi ko maiwasang mapangiti. The man gave me a confused look. Pinasadahan pa niya ng haplos ang buhok niya. Gawain ng mga lalaki pag naiinis na sila. May utang na loob ka pala sa akin. Akala ko nakalimutan mo na nang iinis kong asik sa lalaking patuloy sa pagtatagis ang panga. He gave me a deadpan look. Oh, shut up.
The young fella rode before ordering his man to tie my hand using the ropes. Hindi mapapugto-pugto ang ngiti ko habang nakatitig pa rin kay Sayon na nakahalukip-kip at umuusok na ang ulo. Look what I found out. Itong masungit troublemaker makulit na pilyong bata ay natatandaan yung ginawa ko para sa kanya. That's enough for me to trust him. Sasama ako sa kanya para makita kung totoo ang sinasabi niya. Ah, at anong gagawin ko pag nalaman ko ang totoo? Muli akong napalunok ngunit hindi ko pinakaramdam kay Sayon na kabado ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung sakaling totoo ang kwento ni Sayon tungkol kay Xavier. Stop looking at me, will you? Muling utos ng pilyong bata, umiling ako sa kanya at impit na napasigaw nang bigla kong batuhin ang lalaking kasama niya. I saw him clench his fist. Akala ko ay naiinis siya sa akin ngunit nagulat na lamang kami nang lumapit siya sa tauhan niyang buhat-buhat ako. We're all shocked when he punched the man's arm. Hindi malakas pero punong-puno ng pagbabanta. I'll carrying the pig, malamig na asik ni Sayon sa tauhan niya. Magtataka na sana ako kung bakit siya ang bubuhat sa akin pero mas naiinis ako nang marinig ko ang salitang peg. Hindi ako baboy. Tinatamaan ko ang tingin ko sa lalaki at agad na nagpalaglag ng oposisyon ako ng tauhan niya sa balikat ng amo nila. Hindi ako baboy, nagsisigaw ako at nagpapalaglag ng buhatin ako nito pilyo na ito. Binuhat niya ako na parang isa akong sako. Behave, pig, natatawang sigaw sa akin, sabay hampas sa puwitan ko. Dahil hito at bumabalik na naman ang kagustuhan kong saksakin ng kutsilyo ang lalaking ito. Magpapatuloy ang chapter 30.